Ganito na nga ang itsura ng likod bahay namin ngayon. Mga guys, kung sa inyo nangyari ito ay anong magiging reaksyon nyo dito? Naghiwalay na yung pader at ang lupa na kinatatayuan ng bahay mo. No, wala pa rin kayong reaksyon dito. Baka gusto niyo naman bigyan ng pansin itong ginawa niyo sa aming problema, ano? Mga taga DDC Land diyan sa Cavite, no? Pumunta na kami sa tanggapan niyo pero pinagpapasapasahan niyo lang kami. Sino ba ang may responsibilidad dito sa ginawa niyo sa amin? Kayo na mga taga DDC Land, hindi niyo talaga alam ang ginawa niyo dito na binigyan niyo kami ng problema, ano? Simula pa lang nang na-turn over niyo to sa amin ng bahay na to ay binigyan niyo na kami ng problema dahil na-turn over niyo to sa amin hindi naman tag-ulan, ano? Na-turn over niyo to sa amin ay tag-araw. Ngayon, yung nagtag-ulan na siya ay talaga namang tumutulo yung bahay, no? Simula doon sa third floor hanggang sa hagdanan ay para kaming nagsha-shower sa baha. Yan ang nirereklamo namin sa inyo, pero ang katuwiran nyo lagi, na-turn over na yan. Kaya kami na ang may responsibilidad. Bakit lagi yung katwiran na i-turn over nyo na sa amin, kami na ang may responsibilidad nito? Ang tanong nga namin na mga nabentahan nyo ng bahay at lupa, inayos nyo ba yung paggawa nyo? Pulido ba yung paggawa nyo sa pagbenta nyo ng bahay? Isipin nyo nga yan ha, mula Quezame, wala pa naman kaming ginagalaw dito sa bahay na to, mula Quezame hanggang dito sa hagdanan ay tumutulog na. Wala kaming nirereklamo dahil mahirap kayong kontakin, no? Hindi kayo makausap, tapos kapag may nakakausap kami sa inyo, sinasabi nyo ng turnover na. Ano bang klaseng katwiran yung ginagawa nyo sa amin? Hintayin nyo pa ba na mag-landslide yung likod ng bahay namin? Ayan yung pader, nakikita nyo yan? Kung ano-ano na lang mga tinutukod nyo dyan, Hindi ba kayo nahihiya? Kung ano-anong tinutukod nyo dyan para mabuo, puro mga crack-crack na yan. Hintayin nyo pa na mag-landslide, malapit na naman ang tag-ulan ngayon. Grabe talaga kayo yung mga DDC Land dyan sa Cavite, no? Paano nyo ginawa ito sa amin? Ayan, mga tinutukuran nyo lang ng kung ano-ano. Tapos pag nag-landslide doon sa taas, kasi nasa taas yung binenta nyong bahay sa amin, tapos ang taas ng pader na yan, kung ano-anong ginagawa nyo. Ayan, pati hindi nyo ayusin ng maayos yan. At kaming na mga nakatira dyan, hindi kami papayag na ganyan lang ang gawin nyo, na tukuran nyo lang dyan. Ang laki ng awang talaga simula dyan sa bahay na kinatitirikan ng bahay o kinatatayuan ng bahay namin. At yung pader na yan, nakita nyo yan, paano namin aayusin yung lupa na yan, ganyan, naghiwalay na yung lupa at saka yung pader. Yan, walang umaaksyon sa inyo. Pinagtutulak-tulakan nyo kami kung saan-saan at kung kani-kanino na kami pumunta doon, pinapagastos nyo pa kami. Ano pa ba ang gusto namin gawin mga taga DDC Land dyan sa Cavite? Kailangan pa ba namin magpatulpo, gumamit ng mga social media para mapansin nyo kami? Sa loob ng 2 taon na paghihintay namin, hindi pa ba sapat yun para mabigyan nyo kami ng pansin? Mga taga DDC Land, baka naman gusto nyong pansinin itong bahay namin dahil malapit na naman ang tag-ulan. Hindi lang kami nagkakaproblema sa labas ng bahay, pati sa loob ng bahay. Bumabaha din. Diyos ko, kailangan ko pa bang umuwi ng Pilipinas para makipag-usap sa inyo ng personalan? Si Kuya natatakot tumakbo. Pero wala yung padala ko. Delikado yung sa amin mismo kasi umano na yung ano. May padala ba kayo? Lambot. Ayun si Kuya Gord.